Father, we want to bless your name, O God. Thank you for this time that you have given us, O God, to worship and learn from you. Father, we pray for your blessing upon your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your anointing, O God, even the divine understanding and the divine wisdom, so that we could be able to receive and understand the message that you want us to receive. Father, thank you. Bless your word. Use your servant as your mouthpiece, O Lord. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Praise. Praise. Apa na ulit dito eh? Praise, 1, 2, mic testing. Mic. Ito isa ba? Praise, 1, 2. Okay, so na-invite na malap tayo amin. Praise, 1, 2, 3, mic testing. Nakunig. Bakit malalim? Mic testing, 1, 2, 3, mic testing. Praise, 1, 2. Mic testing. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ko ang ating Panginoon. Monday na naman. Yes. Ang bilis-bilis ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang anniversary natin ngayon na March na. Nakahaf na uli ang buwan. But anyway, we praise the Lord. We are still alive and awake, and our service to the Lord. So let's continue to be nourished from the Word of the Lord, for we know that the Word of God will continue to direct us, give us the strength to go on, that despite of many circumstances that is happening in this world, ang dami ng mga pangyayari ngayon. Pero salamat at alam natin na kaparte ito ng paglapit ng pagdating ng ating Panginoon. Okay, so our topic this afternoon is about serving God with passion. Serving with passion. Serving God with passion, it means offering our service with enthusiasm. Yeah. Yung paglilingkod natin na talagang masigasig na paglilingkod. Okay? And this passion, or serving God with passion, it requires focusing on Christ and relying on His strength to avoid burnout. Itong serving with passion, kailangan yung talagang pag-focus natin sa Panginoon. Yung talagang we rely on His strength. Mag-rely tayo sa kalakasan para ma-avoid ang burnout. Ayan. Sabi nila yung burnout. Alam mo kasi mag-burnout ka if you do all things with your own strength. Ayan. Kung sa sarili mong kalakasan, talagang mag-burnout ka. Ayan. Pero, sabi natin na it requires focusing on God, and not only that, rely on the strength of the Lord. Dahil kailangan natin ang kalakasan sa ating Panginoon. Okay.
let us see the key aspects of serving with passion. Ano yung mga susi ng mga aspeto ng paglilingkod sa Panginoon with passion? Unang-una, ang paglilingkod sana, itong serving with passion, needs to driven by love, not obligation. Ito ang isang susi. Para maganda ang paglilingkod mo, para yung serving with passion na sinasabi dito is yung driven by love. Maglilingkod ka dahil sa pagmamahal. Hindi obligasyon, kundi pagmamahal. Iba kasi yung maglilingkod ka dahil obligasyon mo. Di ba? Iba din yung maglilingkod ka dahil sa pagmamahal. Yan. Kung dahil sa pagmamahal, talagang kusa yun. Pero kung obligasyon, ay talagang gagawin mo dahil obligasyon mo. Pero kung yung servisyo na driven by love, maganda yun. Dahil walang pumipilit sa'yo. Hindi ka napipilitan dahil ginagawa mo dahil sa pagmamahal. Amen? Iba kasi talaga yung gawin mo ang isang bagay na may pagmamahal. Di ba? Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Anong sabi doon? Do everything in love. Yeah. Do everything in love. Yeah. Passionate service. Yeah. Yung passionate service is a natural overflow of loving God. Natural yun na nag-o-overflow na pagmamahal sa Panginoon. Ganon. Driven by love. Diba kung ginagawa mo ang isang bagay, out of love, hindi ka mabibigatan. Hindi ka mabibigatan. Pero kung mapipilitan ka, ay ma-burn out ka na daw talaga. But if out of love, yan, maganda. Sabi niya dito na, do everything in love. Number two ka agad. Serving with passion, it means you are empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. Passionate service relies on God's power and gives rather than merely human effort. Kaya, ayan, kailangan na empowered by the Holy Spirit. Kaya, ang serving with passion pala is ito, kasama talaga yung mai-empower ka ng Holy Spirit. Okay? In Acts chapter 1, let us see in Acts chapter 1, anong sabi doon? Verse 8. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. You will receive power. Ayan, sabi ni Bishop Jordan Hall. Power. It is not power. Power. British. Hallelujah.
So, we need to be empowered by the Holy Spirit. Kasi, if you are filled with the Holy Spirit, you will become effective. Yes. You will become more passionate. Tama nga. Alam ninyo, kung kaparte yung serving with passion is empowered with the Holy Spirit. Once na wala yung Holy Spirit, wala na yung passion. Yes, I tell you. Once na madry ka, once na wala na yung Holy Spirit, wala na yung passion. Sigurado yan. Kaya, yan po. Serving with passion, empowered by the Holy Spirit. Kaya if you are filled always with the Holy Spirit, you have that passion in service. You are passionate. And Zechariah chapter 4, verse 6. Sabi niya, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Alam niyo, hindi natin magawa ang isang bagay sa sarili lang natin. Kailangan natin ang power of the Holy Spirit. Acts chapter 4, verse 31. Acts chapter 4. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God boldly. Anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Tingnan ninyo. When they were all filled with the Holy Spirit, they spoke the word of God boldly. Kaya, yung power of the Holy Spirit, it will give us boldness. It will give us also a passion to serve. It will give us boldness to speak the word of God. Kaya pala, tingnan ninyo, noon, sobrang iya mo. Wala. Pero ngayon, yung puno ka ng Holy Spirit, wala ka ng wala ka ng iyak. Noon, marami kang iyak-iyak. Pero ngayon, wala ka ng iyak. You are boldness, you have that boldness to share the word of God. Kahit sintunado ang boses, sige lang. Hallelujah. Amen. Bahala lang. Nakikipag-rinig lang naman kayo. Kahit sintunado ang boses. Basta galing sa puso, di ba? Basta para sa Panginoon. Hallelujah. You have that boldness. Samantala doon, ay nahihiya ako. Hindi ko alam. Nahihiya ako, sintunado ang boses ko. Pero nung napuno ka ng Holy Spirit, kahit sintunado, basta para kayo. Hallelujah. Praise God. You see, the Spirit will give us boldness. Amen. Yan. Kaya napakaganda ang maglingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda nung palagi tayong we are always filled with the Holy Spirit. And you know, one way we could see in here, nasabi niya, after they prayed, nung natapos na nanalangin sila,
Siguro nag-prayer meeting sila. Huh? Pastik ko. Tapos sabi niya, the place, tingnan ninyo the place where they were meeting was shaken. Yung lugar. Yan. At sabi dito, and they were all filled with the Holy Spirit. Walang naglitan sa kanila. Yan. They were filled with the Holy Spirit. Kaya, tingnan ninyo, as we worship the Lord, if the presence of God will come, God will work. God will work. Kaya kung minsan, ayan na, nandoon na yung goodness, nandoon na yung healing. Kaya, yan. Yan ang isang aspeto of serving with passion. We need to be empowered and filled with the Holy Spirit. Okay. Number 3. Pangatlo. Wholeness and focus. Anong ibig sabihin nito? Wholeness and focus, it means, it involves serving with all your heart, soul, and mind. Keeping the focus on Jesus rather than worldly distraction. Wholeness and focus, ibig sabihin kasama yung serving the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. And keep your focus on Jesus rather than worldly distraction. Talagang kasama yung puso mo, kasama yung isipan mo, kasama yung, mind mo, yung kaluluwa mo. Kaya, kailangan na kasi ito sa Panginoon ang ating buwan. Huwag tayong pa-distract sa mundo, ibig sabihin. Huwag tayong pa-distract sa mundo dahil ang mundo talagang distraction na naman talaga eh. Nagdi-distract ang palagi niyang focus sa atin. Our focus is Jesus. But the world, ay distraction yun. Kita nyo, ako din ang distract pa niya yun. May kayo simbahan. Maminsan pa ito. Na pamilya, uray alay ng Pilipinas, urada ng Pilipinas. Isdol mo na lang, panagsasin. Maminsan pa kung ano, ano hindi importante. Kasi bahan mo, puno siya. Sa kami ng pamilya. Kung nadamay, di ba? But, huwag kayong pag-isdol. Yeah? Because that is what it means by serving with passion. Kaya sa Hebrew chapter 12, verse 2. Hebrew chapter 12, verse 2, sabi niya dito, let us fix our eyes on Jesus. The author, kanya the author? Author. Siya ang gumawa. Siya ang sumulat. Yeah? Siya ang original. Yeah? The author and perfecter of our faith. Yeah. Kaya hindi original sa iyo ang faith. Si Lord ang author. Yeah? Who for the joy set before him and endured the cross, is scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya, tingnan ninyo. Si Lord, talagang finokus niya sa Father. Kaya kahit siya po ay nag-endured, siya po ay nag-suffer on the cross. Alam namin yan. Ha? Sino sa inyo ang naniniwala na si Jesus ay natapos sa krus? Amen. Amen.
Sino sa inyo ang naniniwala na si Jesus namatay dito sa cross? Amen. Sinong naniniwala sa inyo na si Jesus inalis nila sa cross? Amen. Sino naniniwala sa inyo na si Jesus inilagay nila sa tomb? Amen. Sino naniniwala sa inyo na after 3 days, nag-resurrect si Jesus? Amen. Sino naniniwala sa inyo na si Jesus sitting at the right hand of the Father? Amen. Amen. Siya. Kaya dito, naipako si Lord, namatay dito, inalis nila. Kaya itong cross natin, bakante. Itong cross natin, bakante. Kikita ninyo? Because, naniniwala tayo, napako siya, namatay, pero inalis. Yes. Kaya kung inalis, ibig sabihin wala dito. Wala na. Yeah. Nilagay sa tomb, after 3 days, nag-resurrect. And He is now sitting at the right hand of The Father. the Father. Anong ginagawa? Interceding for you and for me. That's the reason why, kung tayo'y nagkakasala, hindi tayo makarusakan kagad. You know why? Because Jesus is interceding for us. Paano? Ang kaaway galing pagsumbong kay Lord. Nasasabi, oh, itong anak mo, nagkasala. Parusakan mo yan, parusakan. Imbis na parusakan ka sa ni Father, sabi ni Jesus, interceding, Ama, you give her a chance. You give her a chance. Di ba, Father, sabi niya, ibinigay ko ang dugo ko, namatay ako para sa kanya. Please, Father, give her a chance. That's the reason why hindi ka maparusakan kaagad. Alam niyo sa Old Testament, kung nagkasala ang isang tao, even in the time of Jesus. Di ba? You remember yung mga Pharisee na, oh, makasalanan yan, ilan ang ano niya? Ilan ang asawa niya? Sabi niya sa inaiwan nandun si Jesus. Sabi nila, di ba makasalanan yan sa book of, sa law of Moses, dapat mabato yan, mamamatay yan. Papatayin yan. Alam niyo yung sabi ni Jesus? Alam niyo yung sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang babato sa kanya. Sabi ni Jesus, hindi niya binangga yung law of Moses. Hindi niya binangga. Kaya sabi niya, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang babato sa babaeng ito. Na-realize sa mga Pharisees, makasalanan sila. Walang kahit isang bumato. Dahil alam nila magkasalanan sila. So, anong nangyari? Isa-isa silang umalis, yung mga Pharisees. Tapos, nung tumingala lang si Jesus, wala na sila. Si Jesus lang, yung babae ang natira. Sabi niya, ako din, hindi kita ikukunin. Pero sabi niya, go and sin no more. You see? Go and sin no more. Ganun. Kaya, we praise the Lord. Let us focus on us. That's why Jesus said, the God whom we are serving is alive. Is sitting in the right hand of the Father. Ang iba may nakalansa ka ng Jesus na, di ba? Nakalansa ka. That's why I am teaching you how you explain. That is one of the best explanation why tamuhan lang na masaktan. Ang may sumat, mamati tayo na ilansangan na yan. Nagsagaba ijay cross. Mamati tayo na ijay cross. Pero inikat na ijay cross. Na inikat na ijay cross, di awan
Pagsugli? But that is the simplest explanation na pwede natin. And I believe you will be open up. Amen? Amen. Hallelujah. That's why we continue to focus our eyes on Him. Okay? And Proverbs chapter, not only focusing, alam niyo, ang isang meaning ng focus, let us fix. What else? Dito, Matthew chapter 6 verse 32. Yeah. But seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, mga kaibigan, is if you focus, serving with passion is focusing our eyes or fixing our eyes or seeking first. Siya ang mamumuna. Hallelujah. Praise the Lord. Imbis na mamasyal kayo, ang Panginoon ang pinag-ipuran ninyo sa araw na ito. Diba? Imbis na maglakad-lakad kayo, punta kayo sa kung park or sa worldwide, bibili kung ano ang kwan, but you are here to praise the Lord. Yan, ganun yung serving with passion. Talagang ang Panginoon ang mangunguna. Panginoon ang mangunguna sa buhay natin. At alam niyo sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 24, sabi niya, My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Kung wala dito din tayo, tapos basahan tayo, may inumin tayo, matipuso tayo. Hana dito, dungan tayo, rumor ng ijay, nagsinumbagyo na kayang tayo. Idulin tayo, tipuso tayo. Alam niyo kung gagawin natin yan? Yan, verse 52. Sabi sa verse 52, sabi niya, For they are life to those who find them and help to a man's whole body. Tingnan ninyo. Ay, buhay pala ang nakakahanap nito. Nakakabaliw dito sa salita ng Panginoon. Hindi lang yun. Sabi niya, health. Health to a man's whole body. So, iso nga magdinding ka, healthy ka. Amen. Amen. Yes. Healthy ka. Alam mo yun nung minsan, nung kami dinding tayo sa Otiapo, malagaan tayo ngayon. Yes. Healing will come. Nung spiritually healed ka, sumunod na yung physical. Sumunod. So, kita tayo, lalalo kayo. Pagtitibagibo ang lalalo. Yes. But if you are passionate in serving God, talagang nalagangkad na nasalon at tibagin. Amen? Amen. So, it means, in serving, there is healing. Yeah? There is healing. Help to a man's whole body. Mainahan yung physical healing. You have that passion in serving the Lord. Physical healing will happen. Amen. Ano pa? Pang-apat. Purpose over convenience. Passion means serving with zeal, even when it is difficult, inconvenient, or unrecognized by others.
inconvenience, sorry for the inconvenience. Yeah? Orayahan ka na ma-recognize. Dahil ko iti narigat kita tao maminsan. Maikat di gana lang ag servinuhan na ma-recognize. Isn't it? Kung may ginagawa at hindi na-appreciate, nawawala yung dagang maglingkod. You know, hindi ganun ang serving God with passion. Naliga, alam niyo, ito ang delikado. Kung may feeling ka na dapat kang ma-appreciate, once na na-appreciate ka kasi, nakuha mo na ang reward mo. Di ba ganun ang salita ng sa Panginoon? If you are already appreciated and you don't know how to give the glory to the Lord, delikado ka, nakuha mo na ang reward mo. Kaya, for me, mas safe ka. Orayawan mo ma-appreciate ka. Sigurado pa yun dyan. Ano nga maala din dyan reward mo? Safe ka. Kalau ina-appreciate ka, kakatahan mo nga ang mga insubli ka ni Apo Diyos, hintad ka ni Apo Diyos ni glory. You've got the glory ready. Maminsan, ano nga iwasan ni Jen? They will appreciate you because of what you have done, because of everything that what. But ito, ang warning. You need to know how to give the glory to the Lord. Do not get the glory. Give glory to the Lord. No, dayawan da ka. No, i-appreciate da ka. Apo si kami. Kukuang nilayo ako. Luhaan na si ka. Hanggang na ako. Ngayon, nag-mayat nila yung boses mo. Mayat di ko, wala lain. Praktis kami, gusto mong mayat yung boses ko. Ay, delikado tayo. Romans chapter 12, verse 11. Ang sabi nito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Hallelujah. Kaya, huwag nating hahayaan na mawawala yung zealousness natin na maglingkod sa Panginoon. At keep your spiritual fervor serving the Lord. Gagal tayo pumalata na serving the Apo. Ako malata, oray mo ang dating problema. Oray ang yan itiban-banang naman. But let us continue to have that passion in serving. Amen? Okay. How to maintain passionate service? Kasi ano nga i-maintain tayo? Kasi ano nga i-maintain tayo? Jay, passion tayo na agserbi kami Apo Diyos. Okay. Unang-una na gagawin natin is, number one, prioritize intimacy with God. Ibig sabihin ay daily connection. Daily connection through prayer. And word study. Word study. You know, daily prayer and study the Word of God, it will prevent us from spiritual coldness. Malakdan ngayon, DJ, panaglamis tayo. Malakdan ngayon, panaglamis tayo. No, kanahin tayo nga,
sakripisyo itulong mo. I tell you, if you will do that. So, ada ka adati kutsyon na niya hafna. Adati natangkol niya hafna. Takam na din nalok ng paring tulungan. At nung malikunang di talaga ka sakripisyo. Asya, buwan mo nga mga pilitan. You command yourself to pray. If you need to kneel down, then kneel down until you feel the sacrifice. You will do the sacrifice for the glory. Tunukan mo nga mamalmalay. Nagmayat di pa nagkarara. Nagmayat ka rin yan, magparitulong ka nagkarara. Ano nga dito? At matulog ka nagkarara. Walang daman natulog ka. Nagtulog ko mabong kaasap ako ng tunay. Sawa. Hinurog yung nga boys ko. Gusto magkiting nga daw all night ka. Hinurog yung tapos kabigatan na sa katuan amin. Because na. Yan. Kasi dyan, i-priority talaga eh. Hindi masaya connection tayo kani Amo Diyos. Babang di pa nagkararag tayo. Gan, patagubasa pa nagdungagdi sa ulo ni Amo Diyos. Yan. Amen. John chapter 15, verse 5. Ang sabi doon, I am the vine, you are the branches. If any man remains in me, and I in him, sabi niya, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nagbayad niya? If a man remains in me, and I in him, iso nga nag-remain tayo kanina po. Wala na, I am the vine, you are the branches. Basta ako nga like that. Tulay ito poon. Yan. Tapos datayo di dyan sana. Datayo di dyan sana. Nag-remain tayo kenkwana, we will bear much fruit. Yan. No, masak-ak ka, maisina ka dito, yung awan lang ka, I'll bear fruit. Diyan mag-jay life na mag-apunin ipuon, once na naisina ka, nung nakapot ka, awan ng bibiyang na. Iso anak mo yan, ti ati remain. That's why we need to abide in the Lord. James chapter 4, verse 8. Anong sabi doon? Sabi niya, come near to God, and He will come near to you. That verse, if you abide, if you remain in me, conditional na yun. Di ba? Conditional. And I will remain in you. Ngayon naman, sabi niya, come near to God, and He will come near to you. Yan. Sigati mo na, umasinigit ka. Talay-dayo kaya ako. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ibig sabihin, ituloy mo na, tibason, isulti man papaadayon mo palagayon na ni Diyos. Umadayon ti tao ka ni Diyos, gapo itibason. Iso nga, masilig tayo kumaka ni Apo, katawang mo tayo adaday, pinagkurangan tayo, ipakawan tayo ka ni Diyos. Amen? Amen. Kararag tayo, Apo, pakawan mo. Before na matulog ka, pakawan ka ni Apo. Baka nung maabot hindi morning. Di ba, ano na hindi matulog, matulukan magkanda na nakarin? Ay, antay mo mo, bibiyag tayo. Before mo matulog ka, kararag ka. Ipaimang bibiyag mo ka ni Apo Diyos. At least, ang yaman din nangyari, ang dali kay kararwang, hindi ima ni Apo. Wala na karaminan. Narumar ka, before mo rumar
Taiwanan na. Paimak tibiyag bukin ka. Siya to pa'y madakti. Nusumro ka, aeroplano ko. Apo, sikat ipagkamama. Yung manan mo, dakal, dyan tangatang ko makrush kaya aeroplano. Who knows? Ano di magpangyari kaya makas dyan? Ha? So manan mo yun, di secure tayo na taas. Hindi yung matiapo dahil hindi bibiyag tayo. Amen? Amen. Ayan, kumain tayo. Psalm chapter 63, verse 1. Anong sabi ko? Oh God, kunang di Psalmist, you are my God. Earnestly I seek you. Yeah. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. Kaya nang saan, kasama tayo kung mga DJ nila, mawaw, nakakanta na yun. Mamoy yung mawaw, kaya mo uminom. Ano yan? Nung nabisin ka, kaya mo mga ano. Kasi dyan kumati talaga, panang birok ng panagsabi tayo ni Apos. Amen. Amen. Hallelujah. So, madaya ka na, as the deer panted for the waters, so my soul longing after thee. Tas lang na ubsan na ang biro-biro tinanong. Tas na kumangat ni Karawa. Amo yun dyan kanya yung ubsan na ang biro-biro tinanong na mawawang iso na. Tas dyan tayo kumangat. Yan tayo gagay tayo nga answer B kani Apis. Hey, why we need to do that? Because, ano yun, Luke chapter, kita tayo man natin, masabi. Luke chapter 4 at 10 verse 41 to 42. Ito si Martha. One time, dumaan sila Jesus with the disciples sa bahay nila. Okay. Si Martha, siyempre, gagangay kasi na Pilipino, no, ada tinumagas di balay mo, akit nilutong, ha? Ano yan? Yes. Yan. Ka-time, ni Martha, naglut-lut-luto na. Ang lut-luto. Madama di servisyo, dyan. Basaan na yung 41. Sige, ba kayo nagbasa? 1, 2, 3. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Irugiyuhan ijay 14. Basahan. 40, verse 40. Ano sa ba? 40. 40. Yan. Kunana kita. But Martha was distracted. 39. Sige. Mabalik, 39. Yan. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Dati Mary, nakausap ni Martha, nagmayang di pa nagdudulod na. Yan rin sa akin. 40. Nakay na naawan niya 40. 40 kaya. Dito. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, pumunta kay Jesus, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Kaya mga makita na na itinakapsat ko, pinanawan lang ko na. Kung ni siya, kung tao na siya, luto. Na. Ano na dapat siya, luto ta, anya nga amo yung kitchen ministry, dakol na itang na ministry. No, awan di ka ng ti pastor, papay makakasaba. Awan naman. Kasama.
Nga, kuna na nito ay, but Martha, kuna na, was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you know, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Oh, amo yun ito eh. Sa balihan na din siya panagluto ti madibitoy. Yeah? Numaminsan, numangon tayo ti Marta, uy, tagaluto na ita. Di ba, numangon tayo ti Marta, kasi na tagaluto, kasi na pangitan ti tagaluto. No. It's a great, great ministry ang tagaluto. Alam niyo kung bakit yung mga problema kasi ang magpakain ng mga noon, kaya sabi ni Jesus, ay mamili kayo ng mga deacons na taga-kusina. Alam niyo ang mga taga-kusina, hindi lang mga taga-kusina yan. Kailangan mapupuno din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kailangan mga mature din sila. Alam niyo kung bakit? Hindi mahirap ang mag-stay sa kusina. Magluto ka na lang ng isang beses o tingnan ninyo, magluto kayo sa amo ninyo, maasar kayo nung maminsan. Tuno maasar kayo, tuno ada tinang susumbat niya dyan kusina, makalagi tinagbat. Tumahan nga basta-basta, kaya dyan iti kusina. That is a great ministry. Pero yung attitude lang ni Martha dito. Tingnan natin. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken from her. Tingnan ninyo. Pinili ni Mary ang mas better. Alam ninyo ang rason? Sabi niya, si Mary kasi, nandoon. Si Martha nandoon, pero hindi yung pagluluto ang mali doon. Ang ugali kasi, itong makita natin na hindi maganda kay Martha, bakit isumbong mo pa sa ano? Bisita. Bakit isumbong mo pa sa bisita? Bisita niya si Jesus eh. Bakit isumbong mo pa? Bakit hindi ka dumiretso sa kapatid mo na, uy, ading, kapsat, may alauna na. Agrugin di service. Oh my God, natulungan na. Abay, ganda ko na. Ano yan? Ang hindi maganda doon, yung magpapapil ka. Gusto mong magpapapil. Ano yun? Papapil ka? Yan ang hindi maganda doon. Hindi yung kusina, hindi yung kitchen ministry. Hindi, yung attitude. Kaya sabi ng Panginoon, but one thing is needed. Mary has chosen what is better. Kaya, obeying and hearing, fellowshipping with God is better. Maganda ito. This is what we need. At sabi niya, it will not be taken away from her. Ibig sabihin, yan ang inheritance mo, hindi mawawala sa'yo. So makakala kayo mga DTC. Yung pagkaalam ninyo, yung wisdom, yung knowledge, yung divine wisdom, divine knowledge that you are learning from your DTC, after ng DTC ninyo, yung pinag-aralan ninyo doon sa DTC, it will never be taken away from you. Tawid yun ang ta. Habang naglilingkod kayo. Mga kadaway din na nag-DTC. DTC kayo. Hinahanda kayo, nagagamitin pa kayo ng magulit. Anak man makarkan mo pastor, baka mo na yung ang dati mo ismo diyan, ikaw sarap na diyan. Dati ako tayo. Sabi, online, di pa nag-iskulan na dagiti other Asian nation. Korea,
Singapore, Thailand, kada Cambodia, online di klase na kita. God is preparing everyone. Yan. Yan. So, napatag na ito'y na kinabagyan na babae ni Apo Diyos. Another, how we maintain our passion, the service to the Lord. Ito, use your spiritual gifts. Oh. Gamitin mo ang mga gifts mo para sa Panginoon. Magaling kang kumanta. Sige, kumanta ka para kay Lord. Amen? Mag-dance ka para kay Lord. Mag-gitara ka para kay Lord. Kumanta ka para kay Lord. Sinto na po. Hallelujah. Sinto na po. Amo yun. Mura sintunado ka, no? Talagang nagamuti puso. Yan. Ay, hanya sintunado ko ang puso. Brother, hindi tayo nag-practice. Ay, may mag-practice. Oray mo, agaw-awin ka. Nagpa-practice ka. First Peter chapter 4, verse 10. First Peter chapter 1, verse 10, sabi niya, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Tanyo, usaran tayo. Tanungan tayo mo, usaran tayo, itinilitan ni Apo Diyos na talinto ka at sansawal kanya. Awan, ang lati. Doon ang lati, kanunan kundi sarili na. Amo yung dijay mo nangahan mo sa tunukan ang lati. Tunuhan mo sa ka. Kanunan kundi sarili na. Galan mo. Ano yan? So nga, anointing ka sa atin, ma-maintain tayo. Dijay, gagarati pa nagserbi ka ni Apo Diyos. Use your gifts. Use your gifts. Kung mag-share ng word ako, why not give that? Bakit ka hindi magpa-gamit? And another one is overcome apat. Anong apat na isabi dito? Yung i-overcome mo yung kawalan ng interest. Diba no? May isa parang wala tayong interest na gagawin ang isang bagay. You need to overcome that. Kung alam mo na, para kay Lord, ay, pilitin mo ang sarili mo. Huwag kang magiging lukewarm. Huwag mong hakayaan na mawawala yung interest mo, yung desire mo. Kailangan na labanan tayo may hindi mang takaw kinabigta tayo ng sarili. Labanan tayo. Romans 12 verse 11. Yan nabasa natin kanina. In Revelation chapter 3 verse 2. Ay dito pala. Revelation chapter 3 verse 15. Ay verse Revelation chapter 14, 15. 14, 15. Ay, sige. Ay, yung 15 na yan. I know your deeds, sabi niya, that you are neither cold nor hot. Alam ko ang ginagawa mo. Hindi ka cold. Hindi ka hot. Ano? Lukewarm. Neutral. Lukewarm. Sabi niya, I wish you were either one or the other. So, ituloy na ninyo. Tuloy ninyo. Verse 16.
So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Oh, tingnan ninyo. Because you are lukewarm. Hindi ka mainit. Hindi ka malamig. You are lukewarm. Sabi niya, that's why I'm about to spit you out of my mouth. Siguro, question mark ka niya rin ito. Bakit? Hindi malamig. Hindi mainit. Lukewarm. Tapos, ma-spit out ka. Ganito kasi yan. Listen to this. Para mo naman. Ito, cold. Ito, hot. Example lang yan. Yan. Spiritually speaking, ito unbeliever talaga. Ito, passionate believer. Ito, lukewarm. Tama? Yes. Lukewarm. Ibig sabihin yung lukewarm, half Christian. Yan. Sala sa lamig, sala sa init. Delikado. Delikado yan. Maraming nagsasabing Kristiyano na gano'n. Sabi nilang Kristiyano sila, pero kung nasa unbeliever sila, unbeliever sila. Kung nasa mga Kristiyano, nagmumukhang Kristiyano. Dalawang mukha. Delikado. Ganito kasi yan. Kung cold, ibig sabihin kung unbeliever. Itong unbeliever, once na natanggap niya ang Panginoon sa buhay niya, once na natanggap niya ang Panginoon sa buhay niya, talagang kung naniniwala yan, makukonbiktar yan, maniniwala yan. Sa Panginoon. Ito, very good kasi hot. Talagang nandun yung passion niya sa paglilingkod. Ang delikado ito, kasi hindi mo na maunawaan kung ano ang ginger. Kaya danger talaga. Hindi mo alam kung mainit or kung nasa malamig or nasa ano. Kasi sabi ko nga, sala sa lamig, sala sa init. Kung nandoon siya sa mga unbeliever, nagmumukhang unbeliever. Nagko-compromise or sumasama. Kung nandoon sa mga believer, parang believer din siya. Half-half. Alam niyo ang emergency, delikado. Ang 50-50, ang patuntungan, emergency. Di ba? Ay, 50-50 ni Pedro, gusto nga intay daw. Oh, alam niyo? Emergency. Kaya, yan ang dahilan. I'm about to spit you out of my mouth. Why? Because you are lukewarm. So, ano tayo mag-lukewarm? Amen? Yes. Yung puti. Kala di dyan, itim, maludong. Kala di dyan, putin. Putin. Mistis mo ang Hallelujah. Okay. Kaya sa Revelation chapter 3 verse 2, lapit na tayo sabi dito, Revelation chapter 3. Wake up! Sabi niya. Wake up! Strengthen what remains, and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Wake up! Gumising ka! Sabi niya. Strengthen what remains. Palakasin mo kung ano pang
Jacob. Strengthen me of God. Yeah? For I have not found your deeds complete in the sight of God. The desire of the Lord, we need to complete our faith. We need to strengthen our faith. We need to serve God completely. Amen? Ang tayo makinay tayo. Awan tinuga ipanagayatayan. There is no time for us to play games. This is the time for us to be serious in our walk with God. And the last one. The last one is how to remain passionate service. How to maintain, I should say. Number 3 is remember God's passion for you. Lagi pong nataan, ito'y passion anak ni Apo Diyos Kento. Kaya asin ni Apo Diyos Kento. Amen? Amen. And recognizing the intense love of God for us. Alam niyo yung dahil sa pagmamahal ng Panginoon, the demonstration of His love is the sacrifice. His sacrifice on the cross. The giant demonstration di panagayat na. So walang gibang tayo mag-ayat na. And you know, if you remember the love of God, the sacrifice of God, it will fuel your love and your service to Him. Kapigsan naman, hindi magmamahal natin. Servisyo natin sa Panginoon. Kaya naman mo sa Zephaniah. Zephaniah chapter 3, verse 17. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you, and He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. The Lord your God is with you. He is mighty to save. Kaya, nagkita ko man ipanunodan tayo. Tapos na maintain passion in servisyo tayo kami Apo Diyos. Amen? And our conclusion is in Exodus. Exodus chapter 23 verse 25. Sabi niya, worship, in other version, serve the Lord, sabi niya. Worship the Lord your God, and His blessings be upon your food and water. I will take away sickness from among you. Kaya we could see in here that serving the Lord brings blessing, provision, and strength. Kaya, mabalin tayo nga makuna man yan. Awan pipulos, di pa nakarunod, di pa nagsabi. Amen. Kailanman walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya passion for God is the fuel that keeps the heart burning and makes Christian life and service fruitful. Amen. Kaya yung passion natin sa paglilingkod it will fuel our hearts so that panagserbi tayo man ni Apo Diyos. Kanahin ko man ka. Umapapoy. Umapapoy. Kaya kas dyan panagserbi tayo. Tibiyag tayo gata. Tibiyag tayo servisyo tayo ko ni Apo Diyos. Fruitful. Amen? Kaya dahil dati Robin aramilyo tayo. We need to really have that serving the Lord with passion. Okay? Okay, so
tulungan tayong ipagbagitay na magiging passion ito ng serving kay Diyos. Amen! Amen. Ako, yaman kami kahit pinanasaon. Salamat, Lord, for your word that we have just heard this afternoon. Father, inculcate it in our hearts, O God. And help us, Lord, to apply yung salita mo na aming napakinggan. So that we will serve you with passion, with enthusiastic, O Lord God. Habang kami po ay malakas, habang kami ay may pagkakatawan, habang may buhay, Panginoon, tulungan mo kami na maglingkod, na may katapatan, may kalakasan, may passion, Panginoon. At alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Pagkus pagpalain mo ang aming buhay at mas lalo mong gagamitin po ang bawat isa sa amin. Father, thank you. In Jesus' name, Amen. God bless you. God bless everyone.